Chapter 23. Yes, I am Charles. Panganay na anak nila Papa Ryder and Mama Ashley. Saksi ako sa mga hirap ng pinagdaanan ng aking mga magulang. Lalo na ng aking ina. Minsan napatanong na lang ako sa aking sarili kung paano niya nakayanan ang lahat. Or talagang strong lang siya kaya ganoon. Sa dami ng hirap ng pinagdaanan ni Mama, nakatayo pa rin ito at nagawang ngumiti. Akala ko tapos na ang unos na kinakaharap ng pamilya namin. Akala ko nalagpasan na namin ang lahat pero hindi pa pala. May kulang pa sa pamilya. May isang miyembro ang nawawala at nangungulila kaming lahat sa kanya kaya naman hindi ako tumititigil sa paghahanap sa kanya. Umaasa kami na mahanap pa namin ang nawawala kong kapatid. Alam kong si Mama ang mas nasasaktan sa mga nangyari. Mahal na mahal ko siya at gusto kong ibigay lahat ng nakapagpapasaya sa kanya. Hindi ko mapigilan na mapatitig kay Francine. Kung hindi sana siya dumating sa buhay namin baka kasama namin ang tunay kong kapatid. Alam kong wala itong kasalanan at biktima lang din ito sa mga pangyayari noon gayunpaman hindi ko maiwasan na sisihin ito. Alam kong unfair para sa kanya pero wala akong magagawa. Lahat kami ay nangungulila sa tunay naming kadugo. Alam kong tuluyan na itong napamahal kina Mama at Papa. Itinuring na din siyang parang tunay na anak at kadugo ng pamilya. Sa kanya napunta ang pagmamahal ng aking mga magulang na sana ay para sa totoo kong kapatid. At iyon ang ikinaiinis ko kay Francine noon pa. Yes, hindi ko alam kung nagseselos ba ako bilang tunay na anak ng aking mga magulang dahil sa nakikita ko kung paano ito alagaan nila or talagang may malalim na dahilan. Hindi ko alam pero noon pa man hindi na maganda ang pagtrato ko kay Francine. Noon pa man ipinapakita ko na sa kanya na ayaw ko sa kanya. Hindi kami magkadugo at naiinis ako tuwing tinatawag ako nitong kuya kay bilis lumipas ng panahon. Parang kailan lang pero heto siya. Mula sa pagiging bata dalagang dalaga na ito ngayon. Hindi, dalagita pa lang pala dahil 16 pa lang ito ngayon. Pero kahit na, hindi may kakaila kung gaano ito kaganda. Minsan nagtatalo ang aking isipan kung ako na lang ang magsasabi dito na hindi naman talaga kami magkadugo. Hindi siya anak kaya itigil niya na ang pagiging mabait sa pamilya ko. Itigil niya na ang pagiging closed kina Mama at Papa at tumulong siya sa paghahanap sa kanyang tunay na mga magulang dahil baka nasa kanila ang tunay kong kapatid. Pero bakit? Bakit ako nagkakaganito? Bakit masyado akong apektado noon pa? Bakit hindi ko siya nagawang tanggapin bilang kapatid ko? Nagawa nga siyang tanggapin nila Mama at Papa, bakit sa akin hindi? Dapat nga masaya ako eh. Dahil alam kong dahil sa kanya kahit papaano nababawasan ang lungkot na nararamdaman ng aking mahal na ina dahil sa pagkawala ng bunso kong kapatid. Ang gulo ng isip ko. Sobrang gulo ko. Alam kong napakababaw ng dahilan ko. Alam ko naman na wala itong kasalanan, alam kong sobrang unfair kay Francine. Pwede ko naman siyang ituring na kapatid eh. Pwede ko din siyang mahalin bilang isang kapatid dahil iyon naman talaga ang dapat. Pamilya ko ang nagpalaki dito at hindi man ito kadugo namin alam kong sa puso at isipan ni Francine, nakatatak na kami ang kanyang pamilya. Sino ako para sirain iyon? Han, hindi ko kayang ubusin ang food ko sa plate ko. Pwede bang tulungan mo akong ubusin ito? Naputol ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses ni Zenny. Ang current girlfriend ko. Kaagad akong napabuntong hininga at ibinaling ang tingin dito. Isa sa mga rules ng pamilya namin, bawal magsayang ng pagkain please. Ubusin mo yan bago pa madismaya sa iyo sila Mama, mahinahon kong sagot dito. Nakakaramdam na ako ng inis kay Zenny. Isa sa mga pinakaayaw ko ang ganitong klaseng pag-uugali. Hindi daw kayang ubusin ang pagkain pero bakit ang dami niyang inilagay sa pinggan niya kanina? Yehey, look at this one, ang ganda ng plate muli akong napatitig kay Francine nang marinig ko ang boses nito. Oo nga pala, 16th birthday nito ngayon. Dalagang dalaga na talaga siya tingnan. Pero 16 pa lang siya. Bata pa rin kung tutuusin. Lalo na kapag nagsasalita ito at kung paano maglamang sa aking mga magulang. Dumating na ang dessert na paborito nito at pidgel na pidgel ko ang sarili kong mapangiti kung paano ito kumuha ng isang kutsara ng cake at isinubo. Napapikit pa ito. Hindi ko alam kung masiba lang ito or talagang magana lang talagang kumain. Sa aming lahat, alam kong ito ang may pinakamaraming nakain ngayong gabi.
Sabagay, lahat yata ng in-order ng mga magulang ko puro paborito niya. Buti at hindi pa ito na impatyo. Pero sa labis na ipinagtataka ko, hindi naman ito tumataba. Kahit sa mansion, magana din itong kumain. Lalo na kapag gusto niya ang ulam na nakahain sa harapan. Hinawakan ko ang tinidor at tinikman ko din ang nasabing cake. Ito ang dessert naming lahat. Hindi ko maiwasan na muling mapangiti na masarap nga pala talaga. Kaya pala gustong-gusto ni Francine. Gusto mo bang mag-take out tayo ng cake anak? Narinig ko pang gatong ni mama. Nakangiti ito kay Francine na parang sinasabi na pwede nitong kunin lahat ng gusto. Kaagad kong napansin ang pagguhit ng Mar-Amos ng ngiti sa labi ni Francine dahil doon. Pwede po ba mama? Dito lang naman din kasi ang may pinakamasarap ng cake. Kahit yung cake na blino ko kanina sa mansion ayaw ko noon. Sagot nito kay mama. E di bibili tayo ng whole cake dito. Teka lang, iyon lang ba ang gusto mo? Tanong mal ni mama. Kaagad itong tumanggo. Mama Ash, I think mauuna na ako. Kailangan ko nang makauwi dahil aasikasuhin ko pa ang mga kapatid. Alam niyo na po ako ang ate ng pamilya at responsibilidad ko ang mga kapatid ko habang wala si mommy at daddy, narinig kong palem ni Micaela. Halatang kaagad nitong inubos ang kanyang dessert para makaalis na. Hindi din kami ganoon ka-close ni Mika. Sabagay, kaaway ko nga pala ito noong bago pa lang kaming nagkakakilala. Sure Mika, salamat nga pala sa pagpaunlak mo kay Francine na sumabay na sa amin sa pagkain ng dinner. Pakikumusta na lang ako kina mommy at daddy mo ha. Sagot naman ni Mama Ashley. Makakarating po. And by the way Francine, ipapaabot ko na lang kay Dylan ang gift ko para sa iyo ha. Wika ulit ni Mika. Sa pagkakataon na ito nakangiting nakatitig ito kay Francine. Naku huwag na po kayong mag-abala ate Mika. Ayos lang naman po kahit wala kayong gift eh. Sagot naman nito. Nope hindi ako papayag na wala akong gift para sa iyo. Sagot ni Mika at humulik pa ito sa pisngi ni Mama at Francine bago tuluyan umalis. Siya nga pala Charles, uuwi ka ba ngayon ng mansion? Narinig kong tanong ni Papa sa akin. Napatingin ako dito bago sumagot. Not sure dad. Ihahatid ko pa kasi si Zenny sa kanila, sagot ko. Dalas-dalasan mo naman anak ang pagdalaw sa amin. Halos hindi na tayo nagkikita ah. Alam kong masyado kang busy pero sana naman maglaan ka din ng oras sa amin na pamilya mo, narinig kong sagot ni Mama. Bakas sa boses nito ang pagtatampo. Kaagad akong nakaramdam ng guilt. Aminado ako sa sarili ko na masyado akong abala nitong mga nakaraang taon. Nakakalimutan ko na may pamilyang naghihintay sa akin. Hayaan nyo po Maria, pipilitin ko po na madalaw kayo palagi. Sorry po, masyado lang talaga akong abala sa negosyo. Nakangiti kong sagot para matapos na ang usapan tungkol dito. So kung tapos nang kumain ang lahat, I think we need to go. May mga gusto pa yata kayong bilhin mahal hindi ba? Puntahan na natin bago pa magsara ang mga shop dito sa loob ng mall. Nakangiting pagyayaya ni Papa, kaagad naman tumanggo si Mama. Tinawag nito ang waiter at kaagad na tinanong dito ang take-out na cake. Nagmamadali naman itong kinuha sa counter at dinala sa amin. Isang box ng cake para kay Francine at hindi nakaligtas sa akin ang matamis nitong muling pagngiti. Mukhang favorite niya talaga ang cake dito. Alam kong hindi basta-basta ang presyo ng naturang cake sa restaurant na ito dahil ang maliit na slice pa lang ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000. Papa, ako na ang magbitbit ito. Baka kasi may lapag nyo kung saan-saan eh, pagpe-present pa nito. Sige resta talaga, takot mawala ng cake. Are you sure? Baka mang-awit ka niyan anak. Pwede natin tawagan ang driver para kunin ang cake at dalhin na lang sa kotse, sagot naman ni Mama. Napabutong hininga ako at nakisali na din ako sa usapan. Ako na lang po ang magbibitbit ng cake Maria. Saan pa po ba tayo pupunta? May mga gusto pa ba kayong bilhin dito? Tanong ko sabay sulyap sa suot kong relo. Halos alas 8:30 na ng gabi. Anumang sandali magsasara na ang mga shop dito sa loob ng mall. Nako, lalong ako na lang ang mabibitbit niyan. Baka mamaya sa ibang bahay pa makarating ang cake ko eh. Narinig kong reklamo ni Francine. Tumayo na ito at kaagad na kinuha ang cake na nakapatong sa lamesa. Binitbit niya iyon kaya napapailing na lang si Papa at Mama. Ni hindi man lang ako nito tinapunan ng tingin. Siguro iniisip nito na baka hindi ako uuwi ng mansion ngayong gabi.
Magsasalita pa sana ako nang maramdaman ko ang paghawak ni Zenny sa braso ko. Nasundan ko na lang si Francine ng tingin na noon ay nagpapatiuna na naglakad palabas ng restaurant. Tahimik lang akong nakasunod kina mama at papa habang naglalakad kami dito sa mall. Hindi ko alam kung ano ba ang nakain ko kung bakit nagtatyaga akong bumuntot sa kanila. Hindi pa ba tayo uuwi, hon? Mukhang magsasahaping pa ang mga parents mo eh. Narinig kong wika ni Zenny. Sinulyapan ko ito bago tinaggal ang kamay na nakahawak sa braso ko. Matagal ko nang hindi nakakasama ang pamilya ko sa mga ganitong bagay. I think kailangan mo nang maunang umalis. Sa mansion ako ngayon uuwi, seryoso kong sagot dito. Saglit itong natigilan. Bakas ang pagtutol sa mga mata nito. What? Pero hindi ito ang usapan natin. Ang sabi mo kanina sa kondo tayo magpapalipas ng magdamag. Sagot nito. Tumingin muna ako kina mama at papa at nang mapansin ko na pumasok sila sa isang butik huminto na din ako sa paglalakad. Seryosong hinarap ko si Zenny para kausapin. Nawala sa isip ko na birthday pala ni Francine ngayon. I celebrate namin iyon ng kami lang na magpapamilya. Tatawagan na lang kita bukas, sagot ko at seryoso itong tinitigan sa mga mata. Sa totoo lang hindi ko naman talaga alam kung may celebration pang magaganap pagdating namin ng mansion. Mukhang wala naman dahil walang nabanggit sa akin sila mama. Gayunpaman gusto kong dispatchahin ngayon so Zenny. Bigla akong nawala ng gana dito. Why pwede naman akong sumama ah? Girlfriend mo ako at dapat lang naisama mo ako sa mga event ng pamilya mo. Hindi naman ako nagmamadali na umuwi ng kondo. Pwede din akong sumama sa bahay niyo at doon na lang tayo magpalipas ng gabi. Sagot nito. Kaagad akong umiling. Pinagbabawal nila mama at papa ang pagpapatulog sa bahay na may kasamang babae Zenny kahit papaano conservative pa rin sila kung mag-isip. Pagdadahilan ko, naiinis na ako sa kanya at simula bukas iiwasan ko na ito. Ayaw ko sa mga babaeng demanding. Pero hindi na ako iba sa iyo Charles. May relasyon tayo at maiintindihan naman siguro iyon ng mga magulang mo. Pagdidiinan ni Zenny gusto talaga nitong sumama sa akin. Pero nakapagdesisyong na ako. Ayaw ko na sa kanya. Nagbago na ang isip ko na hindi naman bago sa akin, mabilis talaga akong magsawa sa isang babae. Sige na umuwi ka na. Malamig kong wika at mabilis itong tinalikuran. Hindi ko na hinintay pa na muli itong sumagot dahil lalo akong naiirita. Baka kung ano pa ang masabi ko dito. Kaagad akong pumasok sa loob ng shop kung saan ko sila nakitang pumasok ang mga magulang ko kasama si Francine. Tuldok. Hindi pa ako nagtatagal dito sa loob ng shop kaagad kung nahadyap ng tingin si Francine. Kasama nito si mama malapit sa mga nakadisplay na bag at masayang pumipili ng design. Hindi ko mapigilan ang mapelang. Hinanap ko si papa at napansin ko na nakaupo ito sa isa sa mga upuan na nandito sa loob ng butik. Nasa tabi nito ang paboritong cake ni Francine, akala ko nauna na kayong umalis. Wika ni papa pagkakita sa akin. Naupo ako sa tabi nito, nagtatampo na si mama sa akin. Balak kong sa mansion muna uuwi ng ilang araw pa, sagot ko kaagad naman itong napatango. Much better, para naman matuwa sa iyo si mama mo. Simula nang nagkaroon ka ng sariling negosyo bihira ka na lang kung umuwi namimiss ka din ng ina mo Charles, sagot nito. Kaagad akong napatango. Hayaan nyo pa iyan talaga ang balak ko ngayong nasa maayos ng kalagayan ang mga negosyo ko. May ilang mga tao na din akong pinangkakatiwalaan kaya hindi na ako ganoon kabisi, sagot ko. Kaagad kong naramdaman ang pagtitig ni Papa sa akin. Wala ka ba talagang balak na pag-aralan ang negosyong iiwan ko Charles? Wala ka bang balak na manahin iyon? Tanong nito. Kaagad akong natigilan inaasahan ni Papa na pagka-graduate ko noon, mag-uumpisa na akong magtrabaho sa Sebastian Logistics Inc. Pero nagkamali ito. Nagtayo ako ng sarili kong negosyo at iniwasan ang Sebastian Logistics. Ewan ko ba, gusto ko kasing ipakita sa kanilang lahat na magtatagumpay ako sa sarili kong sikap. Na hindi ko na kailangan pang umasa sa negosyong naipunder ng sarili kong ama. Of course willing pa rin po akong pag-aralan ang pamamalakad ng Sebastian Logistics. Bakit nyo po naitanong? Sagot ko, balak ko nang mag-resign Charles. Medyo nagdedemand na ang mama mo ng mas mahabang oras mula sa akin. Nagkakaedad na din ako at anumang sandali gusto ko na din magretiro. Sagot nito,
Hindi ko maiwasan na mapatitig kay Papa. Oo nga, kasabay ng paglipas ng panahon ang pagdagdag ng edad nilang dalawa ni Mama. Gayunpaman, dahil sa healthy lifestyle ng mga ito, hindi masyadong kita sa kanilang mga mukha ang tunay nilang edad. Bigyan nyo lang po ako ng 1 taon at mangyayari din po ang gusto nyo pa. Of course, alam ko po ang responsibilidad ko sa negosyo ng pamilya at handa po akong harapin ang responsibilidad na iyon, nakangiti kong sagot. Tumanggaw-tango naman ito bago tumitig sa akin. Kahit sinong tao mahilig sa sasakyan nangangarap na magkaroon ng sariling sasakyan. Kaya iyon ang napili kong itayo na negosyo pagka-graduate ko pa lang. Hindi lang puhunan ang naibigay sa akin ni Papa kundi ang kanyang walang sawang suporta. Nag-umpisa ako sa isang branch hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Sa loob lang ng 10 taon masasabi kong napaka-successful ko na sa larangan na napili ko. I know, pero kung hindi dahil sa dedikasyon mo hindi ka magtatagumpay ng ganyan, Charles, at sobrang proud kami sa iyo ng mama mo. Nakangiti nitong sagot. Nasa seryoso kaming pag-uusap ni Papa nang marinig ko ang palapit na tinig ni Francine. Kasunod nito si Mama na may hawak na sandals. Mama, parang hindi naman bagay sa akin yan eh. Tingnan mo nga ang haba ng heels. Narinig kong reklamo ni Francine, kaagad naman na to ng atent niya naming dalawa ni Papa sa dalawang parating, bagay sa iyo ito anak. Terno ito doon sa bag na gusto kong bilhin para sa iyo. Sagot naman ni Mama, pero baka masayang lang iyan eh. Para lang iyan sa mga beauty queen. Hindi naman ako sasali sa mga beauty contest, reklamo ni Francine. Kaagad naman natawa si Mama at pinaupo nito ang kanyang spoiled na anak-anakan sa isang upuan malapit sa akin. Isukat mo na kasi, bagay sa iyo ito. Kung kasing edad mo lang ako talagang hindi ko hihidiyan ito. Hindi ba't ang ganda nito, Ryder? Wika ni Mama dito at talagang kinuha pa ang reaksyon ni Papa. Yes, bagay sa iyo yan anak. Pagbigyan mo na si Mama kung hindi magtatampo sa iyo yan, nakangiting sagot naman ni Papa, Papa hindi na po talaga kailangan. Bag lang ang gusto ko, tsaka dapat sa department store na lang tayo ang mahal kaya dito. Sagot ni Francine. Hindi ko naman maiwasan na mapataas ang aking kilay. Kaya siguro ayaw nito dahil namamahalan, kahit na magkano pa yan bibilhin ko sa iyo yan, alam kong gusto mo din ito dahil nakita ko kung paano mo ito titigan kanina. Sige, isukat mo na dahil magsasara na sila. Isa pa, napapagod na ako at gusto ko nang makauwi. Masungit na sagot ni Mama. Mukhang gustong-gusto niya talaga ang sandalas na ito para kay Francine. Hindi ko maiwasan na mapabutong hininga. Sige na nga. Narinig kong bulong ni Francine at nag-umpisa na itong tanggalin ang kanyang white shoes na suot. Tahimik lang akong nanunood sa ginagawa nito, mga babae nga naman. Itong si Mama mo, pinipilit pa talaga ang gusto niya. Hindi naman siya ang gagamit, narinig kong bulong ni Papa. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Mukhang gusto din naman ni Francine pa. Kaya lang baka namamahalan siya. Sagot ko, sa bagay hayaan na natin sila, kaunting hintay na lang at matatapos din ito. Sagot ni Papa, o di ba bagay sa iyo? Sige nga anak, lumakad ka nga kung komportable ang mga paa mo. Sabay na muling napatingin kami ni Papa nang marinig namin na masayang nagsalita si Mama. Suot na ni Francine ang sandals at masasabi kong bagay nga sa kanya. Pati paa ng babaeng ito ang ganda. Hindi ko maiwasan na sundan ito ng tingin nang mag-umpisa na itong naglakad. Tuldok. Pabirong nag-post pa ito na parang model. Maarte talaga, paayo-ayaw kanina tapos gusto din naman pala. Gusto ko na ito, Maria. Komportable sa paa pero mahal ito. Muling wika nito kay Mama. Hindi ko maiwasan na mapaismid pagkatapos dinukot ko ang wallet sa aking bulsa. Naglabas ako ng isang card bago nagsalita. Ako na po ang magbabayad niyan, Maria. Regalo ko na lang kay Francine, wika ko. Kaagad kong napansin ang pagkagulat sa mga mata ni Francine. Sinipat ako ng tingin bago nagsalita. Ayos lang po kayo, kuya. Baka naman sinapian kayo ng mabait na espiritu. Sagot nito. Kaagad naman akong nakaramdam ng inis. Lalo na nang tawagin ako nitong kuya. Ang sakit kaya sa tainga. Pwede ba, Francine, tama na ang kartihan na iyan. Gamitin mo itong card at bayaran mo na lahat gusto mong bilhin. Inis kong sagot dito. Kaagad kong napansin ang pag-ismid nito. Kasi naman kung susumin, first time mong nagregalo sa akin. Hate mo kaya ako. Minsan mo lang din akong kausapin. Sinusungitan mo pa ako palagi.
Kasalanan ko ba kung favorite akong anak? At talagang sumagot pa talaga ang feeling anak. Ano kaya kung sasabihin ko dito na hindi ko naman talaga siya kapatid at nang matigil na ang pagiging palasagot nito sa akin. Minsan na nga lang kami kung nag-uusap, sasagot-sagutin pa ako ng ganito. Tama na iyan. Kayong dalawa, para kayong aso at pusa. Halika na Francine, magbayad na tayo. Kunin na din natin yung isa pang bag na gusto ko para sa iyo dahil kuya mo naman pala ang magbabayad. Excited na wika ni mama at ito na mismo ang nag-abot sa hawak kong card bago nito hinayla si Francine palayo sa amin. Hindi naman nakaligtas sa paningin ko ang muling paglingon ni Francine at nang iinis na inilabas ang kanyang dila. Childish talaga. Kaagad akong lumapit ng counter nang mapansin ko na tapos nang magbayad sila mama. Kinuha ko ang ilang pirasong paper bag at nagpresenta ng bitbitin ito. Ako na ang magbibitbit niyan kuya, narinig kong wika ni Francine at inagaw sa akin ang ilang pirasaong paper bag. Hindi naman maiwasan na magdikit ang aming mga kamay. Nagulat pa ako dahil may kung anong boltahe ng kuryet na naramdaman ko sa simpleng pagdikit na iyon. Bigla din lumakas ang pagkabog ng dibdib ko dahil sa simpleng bagay na iyon. Ako na, inis kong sagot. Muli kong kinuha sa mga kamay nito ang ilang paper bag at nagpatiuna ng naglakad palabas ng butik. Kaagad ko naman naramdaman ang pagsunod nito sa akin, bakit ba ang sanggit mo kuya? Matanda ka na pero nagseselos ka pa rin sa akin, wika nito. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi nang marinig ko ang salitang matanda. Lintiek, 32 years old pa lang ako pero matanda na ang tingin niya sa akin. Ganito na ba talaga mag-isip ang mga kabataan ngayon? Kaagad akong tumigil sa paglalakad at hinarap ito. Matalim ko itong tinitigan pero parang walang epekto dito. Tinaasan lang ako ng kilay. Siguro nga nasanay na ito sa kasungitan ko noon pa. Sa bagay, simula nang nagkaisip ito never ko itong trinato ng maayos. Lagi kasing nakasiksik sa isip ko na hindi ko ito kapatid. Alam mo habang tumatagal ang daldal mo. Pwede bang itikom mo muna iyan bibig mo? Inis kong wika. Kaagad itong napahulikip-kap, bakit ko naman ititikom ang bibig ko? Nagsasabi lang ako ng totoo. Isa pa, palaging sinasabi sa akin ni mama na kapag nasa tama ka ipaglaban mo. Sagot nito, di wow. Ewan ko sa iyo. Ang hirap mong kausapin. Sagot ko, talagang hindi tayo magkakaintindihan kuya. Teens pa lang ako at berang ka na. Hindi magka-level ang takbo ng utak natin kaya noon pa man hindi na tayo magkasundo. Sagot nito at mabilis akong tinalikuran. Muli itong pumasok sa loob ng butik kaya naman hindi na ako nakasagot. Naiwan naman akong halos pumutok na ang ugat sa sobrang inis. Kuhang-kuha talaga nitong si Francine ang galit ko. Mga simpleng banta pero sapol ako. Ewan ko ba, dapat hindi ako paapekto Pero bakit tinatamaan ang ego ko? Muli din naman itong lumabas kasama sila mama at papa. Mukhang muli lang itong pumasok sa loob ng butik para kunin ang cake. Natakot na naman siguro na baka maiwan nila papa ang paborito niyang dessert. So, uwi na tayo. Narinig kong tanong ni papa. Kaagad naman tumanggo si mama. May dala ka bang sasakyan Charles? Tanong ni mama. Kaagad akong tumanggo. Mauna na kayong umuwi ni Francine. May dadaanan pa kami ng papa mo, sagot ni mama. Napatingin ako kay Francine at napansin ko na mukhang wala naman itong pakialam sa paligid. Abala ito sa kaka-selfie habang hawak ang isang box ng cake, ano po ba ang dadaanan nyo? Tanong ko, saglit na nag-isip si mama bago sumagot, surprise para kay Francine. Sige na isama mo na siya sa kotse. Sandali lang naman kami ni papa mo. Huwag kang mag-alala, may driver kaming kasama, pabulong na sagot ni mama. Mukhang ayaw nitong iparinig kay Francine ang tungkol sa sorpresa na sinasabi. Napatango ako, and Charles bawas-bawasan mo ang pagsusungit sa kapatid mo. Kaya lumalayo ang loob niyan sa iyo kasi lagi mong pinapagalitan pahabol na wika ni mama. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga bago muling tumanggo. Kailan kaya ako makakatakas sa salitang kapatid na iyan? Mama, sa inyo na lang ako sasabay puno ng pakiusap sa boses ni Francine habang nakikiusap kila mama at papa. Mukhang ayaw nitong sumabay sa akin pag-uwi ng mansion. Hindi ko maiwasan na lalong makaramdam ng pagkinis dito. Ang arte talaga nito. Baby, sumabay ka na kay Kuya Charles.
May dadaanan pa kami, sagot ni Mama dito at hinaplos pa ang pisngi nito. Kaagad ko naman napansin ang dahan-dahan na pagtango nito kaya hindi ko maiwasan na mapangisi. Wala siyang choice kundi sumabay sa akin. Francine, let's go. Maautoridad kong wika dito at nag-umpisa ng humakbang. Alam kong susunod siya sa akin. Hindi ko na binilisan ang paghakbang habang papunta ng parking para makaagapay ito sa paglalakad ko. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko kung bakit nagkakaganito ako. Siguro dahil hindi ko siya kapatid. Para sa akin isa siyang estranggere sa pamilya namin. Pagdating na kotse ay inligay ko sa likuran ang mga bitbit ko pagkatapos binuksan ang pintuan sa driver set at pumasok sa loob. Kunwari hindi ko ito napapansin. Malaki na siya para pagbuksan ang sarili niya at sumakay ng kotse na hindi kailangan ng pag-alalay ko. Binubuhay ko na ang makina ng sasakyan nang mapansin ko ang pagbukas ng pinto ng likurang bahagi ng sasakyan. Padabog na pumasok ito sa loob at kinandang nito ang hawak na cake. Hindi ko maiwasan na mapahilamos ng mukha ko dahil sa pagkayamot. Bakit dyan ka naupo? Mataas ang boses na tanong ko. Saglit itong tumitig sa akin bago sumagot. Saan po ba dapat? Walang gana nitong tanong. Hindi ko maiwasan na mapataas ang kilay ko. May itinatago talagang attitude. Dito ka sa harap, ayaw kong magmukhang personal driver mo. Inis kong sagot. Kaagad na tumaas ang kilay nito. Bawal ako sa harap dahil minor pa po ako, pagdadahilan nito. Sino ang niluluko niya? Baliw ba ang babaeng ito or talagang nasubrahan lang sa pagiging spoiled? Lumipat ka dito sa harap, seryoso kong wika. Muli itong tumingin sa akin sabay iling. Ang arte mo kuya ha. Hindi ka na nakakatuwa. Bakit ba pati pwesto ko pinakikialaman mo? Mag-drive ka na kasi. Bakas ang inis sa boses nito nang sabihin ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Nakalimutan yata ng babaeng ito kung sino ako. Mukhang nawawala na ito ng pag-alang porket bihira lang kaming magkita. Watch your language, Francine. Ganyan ka ba kabastos kong sumagot? Galit kong wika. Sa pagkakataon na ito alam kong mataas na ang tono ng boses ko. Saglit itong natameme. Hindi na din ito umimik pa at itinon ang tingin sa labas. Marahas akong napabuntong hininga lalo na nang mapansin ko na wala talaga itong balak na lumipat sa tabi ko. Padabog akong bumaba ng kotse. Hindi pwedeng pag-iinartihan ako ng babaeng ito. Kapag sinabi ko na sa tabi ko siya uupo dapat sumunod siya dahil sampad lang siya sa pamilya namin. Naiinis kong binuksan ang pintuan sa gawin nito. Hinablot ko ang cake na nasa kondangan nito kaya kaagad kong napansin ang pag-alma nito. Ano ba kuya? Masisira ang cake ko eh. Bakas ang inis sa boses na wika nito. Bumaba ka dyan at lumipat doon sa harap. Huwag matigas ang ulo mo Francine kundi itatapon ko ang cake na ito. Pagbabanto ko. Alam kong napaka-childish ng dahilan ko pero wala akong magagawa. Hindi ko alam kung paano ito sindakan. Kainis ka naman. Ano ba ang problema mo kung dito ako uupo sa harap? Sagot nito at padabog na bumaba ng kotse. Mukhang sa pagkakataon na ito ako ang panalo. Inilapag ko ang cake sa upuan at isinara ang pintuan ng kotse. Tinitigan ko ito na nakahalukip-kap na nakatayo sa likod ko bago ko binuksan ang pintuan sa harap. Sumakay ka na. Utos ko dito. Nagtatagal kami dahil sa kartihan nito eh. Napansin ko pa ang pag-irap nito bago tuluyan sumakay sa harap. Napapailing na lang ako tahimik kami habang bumabiyahe. Nakatitig lang ito sa labas ng kotse kaya hinayaan ko na lang. Mukhang nagtatantrums at ayaw akong pansinin. Sabagay, ayos lang. Hindi naman talaga ito closed sa akin noon pa. Hindi ko din naalala na may maayos kaming bonding dahil naging iba ang priority ko simula noong gumraduate ako. Dagdagan ko na hindi ko matanggap na hanggang ngayon nawawala ang tunay kong kapatid. Matiwasay na nakarating kami ng mansion na hindi nag-uusap. Talagang pinanindigan nito ng dead man ako. Sabagay, baka nagtatampo talaga ito sa akin. Ang alam nito magkapatid kami pero binabaliwala ko siya. Tingin siguro nito sa akin wala akong kwentang kuya pagkahinto pa lang ng sasakyan walang sabi-sabing binuksan kaagad nito ang pintuan at nagmamadaling lumabas. Ni hindi man lang ito nagpasalamat. Hindi na din ito nag-aksaya na tapunan ako ng tingin hindi din kinuha ang kanyang paboritong cake at ang mga pinamili sa likod ng kotse. Direko itong naglakad papasok ng mansion.
Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga habang sinusundan ito ng tingin. Mukhang sobrang haba na ng sungay ni Francine. May balak kaya sila mama at papa na aminin dito ang tungkol sa tunay nitong pagkatao? O baka naman balak nilang itago iyon habang buhay? Hindi ko maiwasan na mapailang. Bakit ba ganito ang iniisip ko? Ano ngayon kung habang buhay itong maniniwala na magkapatid kami? Bakit ba masyado akong apektado? Marahan akong napabuntong hininga at bumaba ng kotse. Kanina pa nakahinto ito at sa sobrang dami ng gumugulo sa isipan nakatulala pa rin ako dito sa Manibela. Pagkababa ko kaagad kong kinuha ang cake at ilang mga paper bags na para kay Francine. Himala, nakalimutan niya ang kanyang paboritong cake. Ni halos ayaw niya nga itong ihiwalay sa kanya kanina sa lahat ng pinamili para sa kanya sa cake lang siya pinaka-interesado. Pagkatapos kong makuha ang lahat kaagad akong naglakad papasok ng mansion nakasalubong ko pa ang isa sa mga kasama bahay namin kaya tinawag ko ito, pakilagay sa ref itong cake ni Francine utos ko dito pagkatapos ako nitong batiin. Nagmamadali naman nitong kinuha ang cake at kaagad na nagpaalam wala na akong nagawa pa kundi ang umakyat na ng hagdan para makapagpahinga na muna sa kwarto. Medyo matagal na din akong hindi nakauwi dito sa mansion at kahit papaano namimiss ko ang lugar na ito. Akmang dedereko na ako sa aking kwarto nang maalala ko ang pinamili na mga gamit para kay Francine wala akong choice kundi ihatid ito sa kanyang kwarto. Alangan naman na iiwan ko ito dito sa hallway. Malalagot naman ako kay mama kung nagkataon pagtapat ko sa pintuan ng kwarto ni Francine marahan akong kumatok bahagya akong nakaramdam ng inis dahil wala man lang sumagot mula sa loob nito. Saan ba nagpupunta ang babaeng iyon? Nagpasya na akong buksan ang pintuan ng kwarto nito. Nandito man siya sa loob o wala akong pakialam. Wala akong balak na habang buhay maghintay kung kailan niya ako pagbuksan ng pintuan. Hindi ubra sa akin ang tantrums nito. Pagkabukas ko ng pintuan pakiramdam ko biglang umakyat ang dugo sa ulo ko. Kaagad nadama ko ang tingin ko kay Francine na nakadapa sa kama habang abala sa kanyang cellphone. Hindi marahil narinig nito ang pagkatok ko dahil may nakasalpak na headset sa tainga nito yamot ko itong tinitigan. Hindi ko pa maiwasan na mapalunok ng makailang ulit nang mapansin ko na bahagyang nakalilis ang suot nitong dress. Mula sa aking kinatatayuan kitang-kita ko ang makinis nitong hita. Ano ang ginagawa ng babaeng ito? Ganito ba siya kawalang pakialam sa paligid niya? Hindi ko maiwasang bulong sa aking sarili. Pakiramdam ko biglang nanuyo ang lalamunan ko dahil sa aking nakikita dito. Bigla kong naramdaman ang pag-iinit ng katawan ko. Pinilit kong ilihis ang tingin ko at huminga ng malalim. Naglakad ako palapit dito at walang sabi-sabing inihagis sa tabi niya ang dala kong paper bag. Kaagad itong napalingon papunta sa akin at kita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ano ba kuya? Nakakagulat ka naman eh. Pagmamaldita pa nitong wika. Masama akong tinitigan at mula sa pagkakadapa sa kama tumayo ito, ano ang ginagawa mo? Basta mo na lang iniwan ang mga gamit mo sa kotse ko. Angle ko dito. Tinapunan nito ng tingin ang mga paper bags na nagkalat sa kama nito bago tumitig sa akin. Ikaw ang may bitbit niyan kanina. Cargo mo yan dahil kinuha ko na iyan sa iyo pero ayaw mong ibigay katwiran nito. Hindi ko maiwasan na titigan ito sa kanyang mukha pakiramdam ko lalo itong gumaganda habang nagagalit, so, naging responsibilidad ko pa ang mga gamit na iyan. Dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil ako ang nagbayad ng mga iyan. Gigil kong wika. Alam kong sa tono ng boses ko nanunambat ako. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pag-ismid nito, hindi ako interesado sa mga iyan. Kung gusto mo sa iyo na ang mga iyan marami na akong bags at sapatos at isa pa hindi ako nagagandahan sa design ng mga iyan. Sagot nito. Are you kidding me? Ano naman ang gagawin ko sa bags at sapatos na iyan? Sagot ko. Tinitigan muna ako nito bago sumagot, di ibigay mo sa kalansay mong syota. Alangan naman gamitin mo ang mga iyon hindi ka naman siguro bakla diba? Inis nitong wika. Kaagad na naningkit ang mga mata ko dahil sa sinabi nito. Ngayon ko lang napatunayan kung anong klaseng pag-uugali nito ngayon. Napakapalasagot. Mukhang walang magandang patutunguhan ang pag-uusap namin kaya naman malalim akong napabuntong hininga. Matalim ko itong tinitigan bago nagpasyang lumabas na lang muna ng kanyang kwarto. Baka mamuti pa ang buhok ko dahil sa konsumisyon sa babaeng ito.
Kailangan ko na sigurong mag-double time para mahanap ang tunay kong kapatid para malaman ng babaeng ito kung ano ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Para hindi na ito magmalaki sa akin, oops, nakalimutan mong dalhin ang mga pinamili mo para sa akin. Ayaw ko na nito at dalhin mo na sa labas narinig kong wika nito ng aktong lalabas na ako. Napalingon ako dito at matalim itong tinitigan. Stop it. Simpleng pasasalamat lang ang kailangan ko sa iyo, Francine. Hindi ko ugaling bawiin ang mga bagay na naibigay ko na. Sagot ko at kaagad na lumabas ng kwarto. Malakas kong isinara ang pintuan nito para malaman niya na galit ako. Kaagad akong nagmarcha pabalik sa aking kwarto. Magkatapat lang naman ang aming mga pintuan kaya naman wala pang isang minuto nandito na ako sa loob. Kaagad kong inilibot ang aking tingin. Mukhang alaga naman sa linas ang kwarto ko. Wala akong nakikita na kahit na anong alikabok at kalat. Akmang pupunta na ako sa walk-in closet ko para kumuha ng pamilit ng damit ng walang kabog-abog na nagbukas ang pintuan ng kwarto ko. Iniluwas sa Francine na hawak-hawak ang mga pinamili kanina ni hindi man lang ito nag-abalang kumatok. Walang modo talaga. Feel talaga nito na kadugo ko siya. Thank you na lang. Ayaw kong gumamit ng mga bagay na labag sa kalooban ng nagbigay. Wika nito at ibinaba ang hawak nito sa sahig. Muling naningkit ang mga mata ko dahil sa inis. Ano ba talaga ang gusto ng babaeng ito? Ang hirap basahin ng ugali. Lumayas na nga ako sa kwarto nito para matapos na ang issue tungkol dito pero sumunod naman. Sisigot pa sana ako nang mabilis itong umalis at isinara ang pintuan ng kwarto ko. Yamot akong napasabunot sa aking buhok. Bakit ba napakahirap nitong ispellingin? Hindi dapat ako mangungunsumi ng ganito eh. Mabilis kong kinuha ang mga paper bags at lumabas ng kwarto. Direko ako sa kwarto nito at muling kumatok. Lalo akong nenas dahil wala na naman akong response na natatanggap dito muli sa loob. Pinahit ko ang doorknob at mabilis pumasok. Francine. Francine. Sigaw ko. Talagang makakatikim ng galit ko ang babaeng ito. Huwag na huwag niya akong pag-iinartihan. Bihira na nga lang akong umuwi dito sa mansion at kung tretuhin ako akala mo kung sino siya. Hindi ako papayag na babastos-bastyusan niya ako ng ganito. Kaagad na napakunot ang noo ko nang mapansin ko na wala ito dito sa loob ng kwarto. Iginala ko pa ang tingin ko sa paligid pero wala talaga. Bagkus kaagad kong napansin ang isang picture frame na nakapatong sa may bedside table nito. Kinuha ko iyon at kaagad kong napansin ang mga kasama nito sa larawan group picture ito at kaagad akong napatiim bagang nang mapansin ko na nakaakbay dito ang katabi nitong lalaki habang pareho silang nakangiti. Napakabata niya pa para mag-boyfriend. Hindi ko maiwasan bulong sa aking sarili. Pakiramdam ko lalong kumulo ang dugo ko sa sobrang pagkayamot. Sa hitsura ng dalawa para itong mga teenager na may relasyon. May mga kasama naman siya sa larawan na ito pero hindi ko pa rin maiwasan na magpuputok ang botsi ko. Naiinis ako sa isiping nagpapaligaw or nagbo-boyfriend na ang ampon nila mama at papa. Hindi ako papayag. Yamot kong kinuha ang picture frame at ibinato. Wala akong pakialam kung mabasag iyon. Sa susunod na makita ko pa ang picture na iyan dito sa kwarto hindi na ako mangingimi na itapon iyon sa basurahan. Napakabata pa nito para lamandi. Kahit na hindi ko siya kapatid hindi siya dapat pumapatol sa kung kani-kanino lang. Alam kaya ito nila mama at papa. Ipinatong ko sa kama nito ang mga paper bags na naglalaman ng mga pinamili kanina. Iginala ko pa ang tingin sa paligid ng silid nito bago nagpas siyang lumabas. Baka nasa baba at hinihintay sila mama at papa. Nagpasya na lang akong bumalik ng kwarto para makapagpahinga. Maraming mga nangyari ngayong araw at pakiramdam ko tumaas ang presyon ng dugo ko.